ibig sabihin, lumago ang iglesia ng ating Panginoon. Malakas nga na palakpak sa Diyos. Ayan. So, this word links back to everything Peter has said about the coming of the Lord, about false teachers. Ayan. So, para mas maintindihan nyo, ang nangyayari kasi minsan, mga kapatid, no? Doon ka lang lagi sa favorite scripture mo. Favorite scripture mo. Hindi ako may video pala. Alay na lang ako ito. Hindi siya marunong sumunod. Praise God. Di ba? Lagi kang John 3:16. Lagi ka na lang John 3:16. Ha? O, yung iba naman, Philippians 4:12. Diba? O, yung iba, 4:6. O, ano pa? 4:13. Oo. Balik-balik ka lang doon. Hindi pwede. Kailangan, the whole scripture. Sabihin nyo nga, the whole scripture. The whole scripture. Yan. Kaya, again, context is important. Okay, ano sumunod? Identity before instruction. Kaya sinabi ni Peter, Beloved, mga minamahal ko sa Panginoon. What does it mean? It means you are a part of a community of believers. You are a part of the family of God. Hindi ka nag-iisa. Hindi ka si Lone Ranger. Kasama mo ang kapatid mo sa Panginoon sa paglilingkod sa Diyos. Yes, they may not be perfect, but they are loved. Amen. Can you say, praise the Lord? Praise the Lord. Alam nyo, hanggang mamatay na lang siguro tayo, hindi maunawaan. Hindi natin maaarok ang pag-ibig ng Diyos. Amen? Minsan may kayabangan tayo, di ba? Oh, ako lang iniibig ni Lord. It's not true, my friend. Di ba? Yung dalawang magnanakaw, nakatabi niya ron sa krus. Ha? Di ba? Ay, yung isa, nagsisi. Anong sabi niya? Today, you will be with me in paradise. Alam niyo, naniniwala ako kung yung isa rin, nagsabi na, Panginoon, sama mo ako. Kasama rin sana siya. Kaya lang, he rejected the Lord. Because the Bible is very plain. For God so loved the world. Everybody say, praise God. Praise God. Okay, i-quote natin. Sabi niyo, for God so loved. Okay, ngayon, pangalan mo, ipalit mo. Ha? Wag world. Oh, for God so loved Richard. Oh, baka may nagsabi niyan, Richard. Parang yung kinakasal follow after me. Kaya kayo, pag ikakasal na kayo, instruction na nyo yung mga pangasawa nyo. Ay, pag sinabing nakatawa ko kasi may kinasal noon doon sa Manila Sabi ng pastor, follow after me. Follow after me. Tapos magaling doon sa state your name. Alam niyo kung bakit? Kasi nung nag-instruction ng pastor, wala siya. Oo, kasi kahit paano naman yan, may practice, di ba? Maliban lang sa honeymoon, hindi pwedeng practice yun. Nililinaw ko lang. Can you say amen? Practice kayo dyan. Sige. Okay. Everybody say amen. Yan. Your identity in Christ is very important. Amen. Sinong gusto na malaman na ikaw ay minamahal ng Diyos? Amen. Di ba ang sarap ng feeling, mga kapatid? Minsan, nag-i-emo-emo ka. Minsan, binapasok ka ng depression, ng anxiety, mga kapatid. Ano ang nangyayari? Ayun, nagsiself-pity ka na. Pero it's good to be reminded, mga minamahal ng Panginoon. Mga kaibig-ibig sa Diyos. Hallelujah! 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 Yes! You are important to God. Can you say amen? Amen. Lahat ng epistle, pansinin yan. Kayo ay tinubos. Kayo ay pinagpala. Kayo ay, di ba yung mga words ni mga banal? Wow, isipin mo yun. Can you say amen to that? Amen. Oh, hindi ka banal, dan magaling ka. Kung hindi, pinapabanal ka ng banal na spirito sa gawa ng Panginoon. Malakas na palakpak sa Diyos. Amen. Hallelujah. Alright. Now,
again, another reminder from Peter, knowing this beforehand. Anong sabi ni Kuya Kim? Weather lang ba? Anong sabi ni Mang Tani? Knowledge is power. Ayan, di ba? Knowledge is power. So sabi niya, knowing this beforehand, it speaks of foreknowledge. Bakit? Kasi nga, may 1 Peter na. May chapter 1, chapter 2. Ayan, o, di ba? Ibig sabihin, na-remind na siya noon. Natuto na kayo noon. Sino mga nag-aaral ng discipleship? Taas ang kamay. Yung mga estudyante sa discipleship. O, ayan. Hindi ba? Very good, mga kapatid. Ngayon, may alam ka na. Hello? Amen. Hindi ka na inosente. Hindi ka na ignorante. Sorry for using the word, no? Pero yun ang word na ginamit ng Bible. Foreknowledge is opposed to ignorance. Yes. Ayun, yung wala kang kamuwang-muwang, wala kang kaalam-alam. Bakit natin ginagawa ito? Ako no, may Bible quizzing sa Baguio, mga kapatid. At ang in-emphasize doon ay ayun, knowledge. May kaalaman ka na. Hindi ka na parang ganito yan, di ba? Hindi yung tawid ka lang ng tawid kung saan-saan. Parang ang galing ng probinsya, may dadala kang kapatid, sako. Ano ka pa sa gitna ng EDSA, tanda? Oo. At least masunurin ka, sinusundan mo yung linya. Hindi mo lang alam, maaaring maging kamatayan mo yan. O, di ba, mga kapatid? Pero nung natuto ka na, naturuan ka na, ano nangyari? Ayan. Your ignorance has now been erased. Natanggal na. So you are not ignorant of what is coming. Alam mo na babalik ang Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Hallelujah. Kaya nga sa Thessalonians naman, pinaalalahanan ni Pablo yung mga taga-Thessalonica. In the twinkling of an eye, ang mga patay ay muling mabubuhay. At tayo na mga buhay ay hindi na mamamatay. Bagkus kukunin tayo ng Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Sino rito ayaw mamatay? Amen. Lahat naman, kahit nga yung mamamatay na, ayaw pa. Diba? Napanood nyo ba yun na yung mamihirap na sila. Bakit kayo umiiyak? Buhay pa ako.